So, nakakagala na rin kami. Ito nga pala yung kwarto ng kasama ko. Pakita ko sa inyo. Oh, yeah. This is my friend, si Pedro Jesus Sanchez. Ito yung room niya. Oh. Beautiful room. Oh. Yan yung kwarto nila. Ito yung bagong extension ng room dito sa bahay na katabi namin. Kasi nagdagdag nga ng worker. Kaya nilagyan na isang room pa dito, dito, at saka dito. Ito yung CR nila. Pwede din naman kami dito mag-CR. Ayan, may bathtub. Then ito, mas malinis kasi ito. Kaya hindi ko na pinakita sa inyo nung nakaraan yung isa naming CR. Kasi nga binaha na to dati. As in lubog to hanggang tuhod. So kaya anong nangyari, hindi ko na naipakita sa inyo kasi medyo madumi. Lubog na lubog to dati sa baha hanggang tuhod. Kaya ito, medyo hindi na naayos. Kaya medyo ko napansin yung flooring namin, iba na yung kulay. And then ito, iniready ko na tong ground beef. Ibibigay natin to sa mga friend natin sa Suri. Ayan, itong mga to, dadalhin ko siya doon. Marami pa ako dito ng stock na ground beef. Tsaka to, stock ko pa to, tsaka to, mga isda. Dito sa amin, pag nagkakatay ng baka, kadalasan din na namin nakakain yung mga laman loob, yung mga baga, yung atay, and then may mga sometimes may mga laman-laman pa. And then itong niready ko na ground beef, ayan, napakarami niyan. Ang isang ganito makakapag-serve na ng 5 hanggang 5 person. Marami to. Ay ito, dinala ko sinalaya, frozen na to, mga ground beef. And then sa loob nito, nilagay ko na kanina yung mga 2 timba na mga laman loob tsaka mga karne, dadaling ko na kinalaya. Kahit pa paano, may stock na sila doon kasi sila is fish factory. So madalas kalimitan isda yung naiuuwi nila. Minsan pa nagre-request sa akin na dalang ko naman daw siya ng beef pag may mga bagong katay dito sa amin. So ito yung gagamitin namin ngayon sa sasakyan. Makikisakay lang ako. Hindi ko gagamitin yung sasakyan ko, pahinga muna. Kasi itatry namin itong sasakyan niya na i-long drive. Actually manual to, kabibili lang ni Pedro nung nakaraan. Gusto niyang itry ng malayo, and then papasama na rin ako sa kanya na daanan yung passport ko para kunin. Kasi yung US visa ko nga, na-release na. Kung naalala nyo nung minsan, kinuha ko siya ng Friday, and then Tuesday lang, nag-message na ready to pick up na. But the problem is 1 month ngayon ko pa lang siya makukuha kasi nga tinatamad akong bumiyahe mag-isa pa Vancouver. And saktong-sakto naman nagyaya tong kasama ko na Mexican na mamasyal daw kami gumala kasi may bibilin siya, magbabakasyon din siya ng September. First time ko makakasakay dito sa sasakyan niya. And then namimiss ko kasi mag-drive ng ganito yung manual. Kasi pag manual yung gamit ko, hindi boring. Kasi yung automatic medyo nakakaantok. Ang kagandahan lang, kasi the last time na gamit ko yung Honda Civic, kung unang sasakyan ko dito sa Canada, nagpunta ako ng Vancouver, may kasama ako noon. Yun lang, medyo nakakapagod kasi yung traffic, tapos uphill, downhill pa. Talagang nakakapagod, stress yung pa ako. Kaya na-realize ko nung binenta ko yung sasakyan ko, bumili na lang ako ng automatic. So this is my friend, Pedro Jesus Sanchez Hernandez. So yan, he is a Mexican guy working here in the farm. So mamamasyal muna kami guys, balikan ko na lang kayo. See you guys. Even before nang dumating sila friend dito, they don't know how to speak English, but right now they know how to speak English. Even itong car nung kinuha niya to, siya na yung mga nakikipag-usap And madalas they go outside, nakikipag-usap siya dun sa mga Canadian, nakikipag-usap siya ng English. Kaya kahit paano natututo na siya. How much did you buy this car? 7,500, 7,500. They know how to speak Spanish. That's why 7,500 is 7,500. And for sure. Yeah, this is a 2013 Volkswagen Jetta. Napakaganda. This is a beautiful car. And halos bagong-bago pa inside and out. And then this is a manual car na itatry namin ibiyahe pa Vancouver. Dumating sila dito, nauna kami ng 1 month. You can come here without a visa, right? Yes. They can get here without a visa. Before you have a English lecture, right? Yes. Yeah, but right now, Stop. yeah, they stop. And then, kaya dun sa mga nagsasabi na yung mga kababayan natin na gustong makapunta dito, they don't know how to speak English, don't be afraid. Because a lot of people came here, they don't know how to speak English. Even ako, nung dumating ako dito sa Canada, hindi din ako ganoong ka-fluent mag-English. Pero kahit pa paano, naipasa ko naman po yung CELPIP. Yung CELPIP, yun yung kailangan mong i-take para makapagkuha ka ng permanent resident.
Even sila, kagandahan po kasi sa kanila, pag napunta sila dito sa Canada, even hindi sila marunong mag-English, nakakapasok. Kaya nagtataka ako dun sa iba na talagang required na kailangan mag-IELTS. Kasi sa Pilipinas, pag pupunta ka dito sa Canada, talagang mostly required po yung IELTS. Well, sa amin po sa cross country, for example sa Taiwan, makakapasok ka kahit wala kang IELTS, wala kang tinitake na IELTS. Pero ang problema kapag nandito na po kayo, may improve naman po yan naniniwala ako may improve yan, lalo na't may mga kasama kayong Canadian na marunong mag-English. Kaya kung kayo po ay mga natatakot na makapasok ng Canada dahil sa English, ako naman po yung naniniwala na mga kababayan natin marunong sa English at mahuhusay sa English, kahit mga bata nga po nag-i-English na sa atin. Kaya wag po kayong matakot. May mga application naman po na hindi rin-require ng IELTS, but mostly po talaga require ng IELTS, especially dun sa mga food counter attendant na kailangan ng customer service na everyday may mga nakakaharap na Canadian. Kaya po kung halimbawa kagaya po sa amin sa mga farm, mostly ang kalimitan sa mga kilala ko hindi naman nire-require ng IELTS kasi nga wala ka naman masyadong kausap kundi yung mga alaga nyong hayop, yung mga tinataniman nyo kung ano man yan. Kaya lang pagdating nyo dito kailangan nyo pong i-improve kasi isa po yun sa requirements para po kayo makakakuha ng permanent resident. Ano to? Ini-enjoy niya lang yung buhay. Sabi nga niya, I work hard para mabili yung mga bagay na gusto ko. Totoo naman. Kasi may mga tao kasi yung iba talaga pinaghahandaan 20 years from now and then what? Hindi na dumating yung 20 years. Anong nangyari? Hindi mo na na-enjoy. Tama naman na magtrabaho ka, you work hard, pero enjoyin mo din. Para kahit papano, hindi man dumating yung pinaghahandaan mo, kahit papano, hindi ka lugi, na-enjoy mo. Dumaan muna kami dito sa Guilford kasi may check-in kami dito sa bangko. Magwi-withdraw yung kasama ko. So nag-ikot-ikot muna ako habang nakapila pa si Pedro dun sa sa bangko. So nabili ko lang puro pabango kasi ito yung talagang pabango na gusto namin ever since nasa Taiwan pa lang kami. So ito yung isa sa pinakamalaking tindahan dito ng Asian store sa Hinlong. Marami ditong mamimili ng mga Pilipino. So ito yung isa sa madalas na pinupunta ko lang dito, itong kangkong, kasi walang nabibila ng kangkong doon sa Abbotsford. So dito pa sa Surrey lang meron. Kaya pag nakakapasyal ako dito sa Hinlong, talagang ito yung unang hinahanap ko. Kasi dito marami kang mabibiling klase ng gulay. Kasi sa Abbotsford ilan lang, mga pechay lang madalas. Kaya pag nagsisinigang kami, pechay na lang yung nakalagay. So dumaan na rin kami ng Hinlong kasi nag-grocery na rin kami. Kasi doon na ako nakakabili ng mga gulay na wala sa Abbotsford. Hindi kagaya kasi dito sa Surrey, kompleto lahat yung mga gulay. Even yung mga kakanin nila, ang dami rin. Pati yung iba't ibang mga pagkain Pilipino at mga Asian food, marami doon. Kaya doon na kami bumili kanina. Para yung iba na meron naman sa Abbotsford, doon na lang namin bibilin. So ngayon, punta na kami kina Leia. Idadaan ko lang yung mga ground beef at saka yung ibang baka na laman loob. Para iwanan ko na lang sa kanila. Total may pasok pa sila ngayon. Iiwanan ko na lang doon sa pintuan nila kasi 3:30 pa yung out niya. Iwanan ko na lang sa pintuan nila, then diretso na kami ng Vancouver. Here. Just wait for me here. I will just put it outside. Dahil sarado pa dito kina Leia, iniwanan ko na lang muna dito sa ilalim ng puno para di mainitan yung ground beef at saka yung mga baka. Kaya may message ko na lang siya kasi mamaya pang out nila, napaaga kami ng punta. Hindi naman pwedeng ihintayin ko sila kasi malilate ako doon sa punta ko ng Vancouver. Inside. Where can we park? So nahirapan kami mag-parking kasi dito sa gilid di kita yung parking doon sa tabi-tabi. Kaya ang gagawin ko, maglalakad na lang ako papunta ron. Yun ang hirap dito. Tsaka napansin ko sa kanya, nahirapan din siyang mag-park kasi nga manual, downhill. Kaya yun ang naging reason ko, kaya nagpalit na rin ako ng automatic. Kasi nga dati nung unang sasakyan ko dito, pagpunta ko dito, talagang naka-manual ako, nahirapan ako. Gawa ng uphill, downhill, nanibago ako kahit pa sabihing sanay na ako sa manual.
Nanibago kasi dikit-dikit yung mga sasakyan. So feeling ko lagi makakasagi ako. Nakuha ko na yung passport ko na may tatak na US visa. I'm so happy kasi actually Friday ito nung ini-apply ko, Friday. And then Tuesday lang lumabas na yung email. Nag-send na sila ng email na ready for pickup na, but the problem is 1 month ko pa bago nakuha kasi nga wala kaming day off. And then pag release dito mo siya mismo pipick upin. So after 1 month, ngayon lang kami nagkaroon ng day off. Ang dami ko nang ginawa, namasyal, naggala, kahit pa paano, in-enjoy ko din naman. Kasi napoprostrate din ako nung 1 buwan kaming walang day off. Feeling ko may pera nga ako, kaya nga lang parang hindi din ako masyado nag-i-enjoy. Kasi nakakapagod din naman. Alam mo yung pakiramdam na kumikita ka, pero parang alam mo yung may kulang. Kaya ngayon, medyo nagbawas naman tayo ng konti. May nabili nga lang ako, puro perfume. Mamaya, pag uwi sa bahay, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko. Kahit paano naman para maiba-iba naman yung pakiramdam na hindi puro pagod yung nararamdaman ko. And then isinabay na nga namin na kunin tong passport ko. So matry ko na rin na makapasok sa US. Subukan ko to sa mga susunod na buwan. Pag may free time ako, makapag-drive papunta ng US. Para siyang kung nasa Taiwan kayo dati. Ito yung parang Gloria Outlet pero mas malaki to. So last time na nakapunta ako dito is year 2021. Ito ay puro snow. Ngayon summer, first time ko nakapunta dito ng summer. Ito yung mga designer outlet ang mga paninda dito. Ito sa pinakamagandang pasyalan dito sa Vancouver, itong MacArthur Glen Designer Outlet. Halos lahat ng iba't ibang brand na meron dito. Makikita nyo lahat dito. From Nike, Adidas, Under Armour, Coach, lahat na halos. Napakalawak nito, hindi ko pa nga ito kabisadong ikutin lahat eh. Napakaraming namamasyal dito. At lalo na kapag December, yung Boxing Day, napakaraming promo dito. Yung uubos ka ng 3 to 5 hours pag pila pa lang. Dahil sa haba ng pila dito. Pero makakakuha ka ng 50% discount hanggang 70% discount. Subukan yung pumasyal dito sa MacArthur Glen Outlet. Talagang napakarami ng sale. Even hindi Boxing Day. Kanina pagpasok ko dun sa loob ng Nike store, talagang halos 50% off yung karamihan. And then yung mga nakikita ko dun sa amin sa Abot Sports sa Langley, sa Surrey na mga Nike. Dito halos ang mura kasi yung nakikita ko doon 150, dito mabibili mo lang ng 89, 99 lang. Kaya talagang makakabalik ako dito. Ang problema, medyo may kalayuan to. Mga 1 hour and 20 minutes ito away from Abot Sport. Pero kung talagang decided na akong bumili, pwede naman akong bumalik dito. Madali lang naman tong i-drive kasi malapit lang to sa airport dito sa Vancouver. So as you can see kanina, panay ang lipad ng eroplano pa-landing dito kasi malapit lang ito sa Vancouver Airport. This is 2 minutes away from the Vancouver Airport. Kaya paglapag nyo pa lang sa airport, may pasyalan na kayo mapupuntahan. Ito nga yung MacArthur Glen Outlet. Inabot na kami ng alas 6 ng hapon. Ang hirap pa rin mag-decide kung ano yung mga bibilin kasi for example, pag pumasok ka ng Nike, ng Puma, ng Adidas,
ng Michael Kors. Pumasok ako doon sa watch station, ang hirap mamili kasi ang gaganda. Pag binili mo yung isa, parang kailangan bilhin mo na rin yung isa. Sa sapatos naman, medyo undecided ako kasi baka mamaya biling ko and then mapapatambak na naman sa akin. Medyo nahirapan ako mag-decide kasi kahit pa sabihin marami akong bet, ang problema, kahit bet ko, baka mamaya hindi ko din naman masusuot kasi i-display ko lang. Ayaw ko naman ng ganun. Kasi mas gusto ko kapag bibiling ko, gagamitin ko siya. Ayaw ko nung i-display ko lang sa bahay. Kaya ayun, na nangyari, puro perfume na lang yun nabili ko. Hanggang ngayon, ikot lang kami ng ikot, namamasyal. May ilan ako nabili. Kaya lang mamaya ako na sa bahay sa inyo i-discuss kasi medyo nakakapagod na rin. Alas 6 na dito ng hapon. Naikot ko na lahat halos, yung Michael Kors, yung Coach, yung Armani Exchange, yung Boss, yung Versace, lahat na halos na pasukan ko na. Kaya lang ang hirap mag-decide. Even dun sa relo kanina, pumasok ako dun sa watch station. Nahirapan din ako mag-decide kasi may mga relo na ako na halos magkakaparehos na. So, nahirapan ako mag-decide kung bibili ba ako o hindi. Kaya sabi ko, wag na lang muna siguro. Kasi baka mamaya bumili ako, takaw tingin lang, tapos i-display ko lang, hindi ko naman magagamit. So, see you guys mamaya na lang. Uuwi na rin kami kasi alas 6 na dito and naikot na namin itong buong MacArthur outlet. So, mamaya i-discuss ko sa inyo kung yung passport ko na nakuha, kung ilan yung validity, kung ilang years yung validity ng US visa kong nakuha. So, see you guys mamaya. Bye-bye. So yun nga guys, kadarating lang namin dito sa bahay at talagang sobra namang nakakapagod. Kahit pa sabing pasahero lang ako at nakaupo lang ako, ay nakakapagod din pala. So ito guys, pakita ko sa inyo yung mga nabili ko kanina. Puro pabango kasi ang dami ko ng sapatos dun sa aking walk-in closet. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo kasi talagang hindi ko pa nalilinis pati yung mga sapatos ko. So ang mga nabili ko lang is itong Chanel na perfume and then itong Givenchy. I don't know how to pronounce it properly. Givenchy daw sabi nila yan. So yan, tsaka itong Carolina Good Girl kasi ito yung kasama sa top 5. I don't know kung top 5 or top 10 na mga perfume. So nung nagtanong kasi ako dun sa babae, sabi ko okay lang bang gumamit ako ng pang babaeng pabango. Sabi naman niya, namang makakaalam kung ano yung gamit mong pabango, kung pang babae o pang lalaki. So kasi ito yung gamit nung kasama naming babae na nabanguhan ako na sobra. So kahit pang babae, kinuha ko na kasi may mga pabango doon na panlalaki na pinaamoy sa akin, talagang hindi ko siya bet. Kaya sabi ko, pwede ba akong gumamit ng pabangong pambabae? Ito yung mga nagustuhan kong pabango. Medyo pricey pero okay lang kasi worth it naman. Kasi talagang mabango naman siya. Puro pabango yung nakuha ko. Itong Givenchy at saka itong Maria Carolina Herrera. Itong Carolina Herrera Good Girl, Chanel at saka itong Givenchy. Tsaka umagaw din ako ng isang relo na which is idadagdag ko siya dito sa aking collection. I don't know kung madadagdagan pa kasi nagko-collect kasi ako ng relo kasi dati nga hindi ko naranasang magkaroon ng relo. Malimit kasi dati, nakakabili lang ako sa mga Muslim na relo, yung tig 50 pesos. Malimit lagi, nasisira. Kaya sabi ko, pag nagkatrabaho ako, aagaw naman ako ng relo na maayos-ayos. So ito pa, marami pang bakante. Baka naman may mga gustong magdagdag kasi gusto ko siyang punuin. Hopefully sa mga susunod na panahon pa madagdagan natin yan. So ito, nadagdagan na naman ng isa. Sana bago magpasko, baka naman. So regarding dito naman sa passport, nakuha ko na. Yung mga nagtatanong po na yung validity daw ba nung nakuha kong US visa, kung gaano katagal. So nung nakuha ko po siya kanina lang, ang nakalagay po dito sa aking US visa is 10 years. Ang pinagtataka ko lang kasi ang expired nitong passport ko is 2031. But ang nakalagay ditong expiration date is 2033. So yun ang itatanong ko pa at aalamin ko pa kung paano mangyayari nun. Kung halimbawa nag-renew na ako ng panibagong passport. So paano mangyayari nito? Kailangan ba lagi ko pa rin dala tong old passport ko together dun sa bago kong passport para kung sakaling pupunta ako ng US. So hindi ko pa po ito natatry at siguro hopefully next month magawa kong gamitin to para tumawid kasi dyan lang naman sa likod namin ang boundary ng US. Tatry ko mamasyal dito sa shuttle kasi may mga magagandang pasyalan diyan.
And yun nga po, dun sa mga nagtatanong po regarding with this US visa, yung mga nadito na po sa loob ng inside Canada na gustong mamasyal sa US, napakadali pong makakuha nitong US visa. Especially yung mga malalapit sa boundary, para kung halimbawa naboboring na kayo na gusto nyong mamasyal naman sa US at nagsasawa na kayo dito sa lugar sa Canada, pwede po kayong pumunta ng US. Yun nga lang po, madali lang pong kumuha ng passport. Ang problema, yung schedule po ang matagal. Kasi yung schedule ko pong nakuha is last year pa po ako nagbayad. Next year po, 1 year po yung pinakang schedule na makukuha nyo. Even yung mga kasama kong kumuha, 1 year din po yung nakuha nilang schedule. At nagtitingin naman po ako monthly kung pwedeng i-reschedule ng mas maaga. Kaya lang po talaga wala. Monthly po, minsan weekly, nagtitingin ako kung baka may i-reschedule ko ng mas maaga, pero wala po talaga. Ganun po talaga katagal makakuha ng schedule. Pero once na nakakuha na po kayo ng schedule, halos wala na naman pong nangyari dun sa aking kung napanood nyo po yung aking interview ng US visa nung nakaraan na ginawa kong video, wala naman pong wala pang 1 minute po yung interview. At ang link po ay ilalagay ko na lang sa description below kung paano at saan po kayong link mag-a-apply ng US visa, yung mga nasa inside Canada na po. Kasi nga po hindi ko pa po siya magawa ng full video kung paano po yung step by step pag-apply ng US visa na dito sa inside Canada, kasi medyo napoprostrate na po ako ngayon sa paghahanap ng school na pwede kong mapasukan. Gusto ko din pong gawan at ma-share sa inyo kasi ang dami ko pong tanong na natatanggap, hindi ko pa nga po masagot kasi ang gusto ko gawan ko na lang po ng video. But so far talagang medyo ang dami ko po hong inaasikaso, kaya ngayon medyo napansin nyo ang tagal na uling masundan ng mga next vlog ko dahil talagang sobrang busy. Sa ngayon nakapokus po muna ako sa pag-aasikaso ng mga requirements ko para maka-back uli ako sa school. May pinuntahan din kasi akong school dito, kaya nga lang medyo pricey, pero kaya naman. Ang problema, tinatanong ko yung sarili kong kung worth it ba na gumastos ako ng ganong kalaki para makabalik sa school. Kasi regarding doon sa nabanggit ko sa inyo, yung AMA Online Education, medyo mas mura-mura siya. Mayroon pang isang mas mura na ito, isa-shoutout ko nga pala yung mga teachers na nakausap ko. Ma'am Maribel Rapol Gairan po, nakausap ko po siya. Siya ay willing to help me para makapag-aral po ng online na taga Tugigaraw City, Cagayan. Maraming salamat po kay Ma'am Maribel Rapol Gairan. Nirefer po siya sa akin ng ating subscriber. Actually, hindi ko na siya may turing na subscriber. Friend ko na, si Angelica Briones Bolanos, na from Taiwan, na nakarating na rin po dito, na nadito lang siya sa Suri, na plano din sana naming magkita. May mga nirefer po kasi sila sa akin. At kay Ma'am Lisel din po pala, Lisel Flores Vegas, ito po yung mga taong tumutulong sa akin para makahanap ng school na mapapasukan na mas mura. Kasi meron naman po dito akong pinuntahang school, yung Academy of Learning, medyo pricey. Well, i-discuss ko din sa inyo yan. Kasi dun sa mga nakarating po dito, ang dami po kasing nakarating na dito na mga high school graduate na mga subscriber natin, at even yung iba naman na undergraduate na kailangang i-upgrade yung education nila. So sa mga susunod ko pong vlog, sana po hindi na ako busy, pasensya na po talagang kaya yung mga nagagawa kong vlog lang ngayon ay yung mga paglabas-labas ko, kasi hindi pa ako makatutok ngayon. Kasi pag nasa computer na po ako, ang inaasikaso ko po muna yung mga pinipilapang ko sa CHED, dahil napakarami po at ang dami ko pang dapat i-provide para makapasok ako doon sa school na gusto kong pasukan. So hanggang dito na lang muna guys. Ilalagay ko po lahat ng description sa link below para po doon sa mga may gustong mag-apply ng US visa. At regarding po doon sa ETAP at saka doon sa AMA Online Education, ilalagay ko na rin po para doon po sa mga may gustong ma-check kung saan kayo pwedeng mag-enroll ng online education, sa mga nagnanais mag-upgrade ng education, especially doon sa mga nasa iba't ibang panig ng bansa na may plano pong mag-upgrade ng education. Kasi dati wala din akong plano kasi nag-aaral naman ako yung mga certificate na nakuha ko, kaya nga lang hindi siya sapat. Kaya kung may plano kayong pumunta dito sa Canada at may plan kayong mag-upgrade ng education para po makakuha kayo ng permanent residency, well, kung wala naman kayong plano at mga ilang years lang ng kontrata, uuwi na kayo, so hindi nyo na po kailangan. Pero doon lang po sa mga may gusto. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share nyo yung video natin para makarating doon sa mga taong gustong makakuha ng US visa na dito sa loob ng Canada. Maraming salamat. Bye bye guys, love you all. Bye bye.